Para naman sa treatment and management ng mga eczema, unang-una, bawal ang mga malalansang pagkain tulad ng isda, chicken, seafoods, log, itong mga may preservatives na pagkain tulad ng hotdogs, tocino, longganisa, bacon. Di itong mga pagkain ito ang naging dahilan para magkaroon ka ng eczema. Itong mga pagkain ito ang nagdadagdag sa pangangati. Diba, makati na yung balat, kaya madadagdagan pa. Kaya as much as possible, pinapaiwas muna natin malalansang pagkain. Umiwas din sa mga sobrang init or sobrang lamig na lugar. Kasi ang mga ito ay pwede kang pagpawisan kapag sobrang init, at yung pawis nagiging dahilan din upang lalong mangati. Pag sobrang lamig naman ng lugar ay lalong nadadry ang balat. Kapag naman may sugat na balat dahil sa kakakamot, ay kailangan nating bigyan na ng antibiotics. Tandaan, huwag basta iinom ng antibiotics na walang reseta. Hindi rin nakakabili ng mga antibiotics kung walang reseta. Kasabay ng mga antibiotics na ito, ang mga pamahid. Ano mga example na pamahid natin? Kalimitan ay nagbibigay tayo ng mga steroid creams, at mayroon pang degree o level ang mga steroid creams. Kaya sumangguni muna kayo sa inyong mga dermatologist bago kayo magpahid ng kung ano-ano. Kasi maaring bigyan din kayo ng mga pamahid aside from steroid cream, ay meron ng kombinasyon ito na antibacterial, lalo na kung may sugat, at pwede ring bigyan pa ng antifungal na kasabay pa ng nabanggit nating antibacterial and steroid creams. Kasi nagkakaroon din ng secondary fungal infection, kaya kailangan lahat ito ay gamutin. Umiwas din sa mga mabalahibong pets. Kasi ang mga balahibo ay pwedeng merong alikabok na magiging dahilan para lalo kang mangati. Pag ikaw naman ay naliligo, huwag mong tatagalan. Huwag mo ibababad ng matagal ang iyong balat sa tubig dahil natatanggal ang natural oils ng katawan. Kailangan ay merong matira na moisture sa iyong balat upang makaiwas sa pangangati at dryness. Umiwas din sa paggamit ng mga face towels, sponges, or mga pang-scrub sa balat kung ikaw ay mayroong eczema. Kasi ito ay maaring maging dahilan upang makasugat pa sa iyong balat. Pag naman sa sabon ay nire-recommend ko yung merong moisturizer na mga sabon. Kasi kapag mga whitenings, usually ay high yung pH niyan. So mas mai-irritate yung balat mo. So huwag ka munang gagamit basta-basta ng mga whitening products. Kailangan magtanong ka muna sa iyong doktor. Kahit na sabihin mong wina-whiten mo na kasi yung mga marka, mas mainam pa rin na magtanong sa iyong dermatologist kung anong klaseng whitening ang pwedeng gawin sa iyong balat. Kasi tandaan, mas sensitive ang mga balat ng mayroong eczema. Huwag ring magpapahid ng kung ano-ano sa iyong balat upang makaiwas sa irritations. Umiwas din sa mga maalikabok na lugar, mausok, kasi ito ay pwedeng magdulot ng pangangati sa balat. Umiwas muna rin sa mga sobrang mababangong mga fabric conditioners, detergents, at mga pabango, kasi pwedeng maging dahilan ito upang ma-irritate ang iyong balat. Ang eczema ay pangmatagalang sakit, ito naman ay nakokontrol. Kailangan lamang ay sumunod ka sa iyong dermatologist sa paggagamot. Yung mga bawal ay talagang sundin mo upang wag nang lumala at magpaulit-ulit ng madalas ang iyong eczema.